oras. At kahit na sinisiyasat ang mga bank account ni Chief Justice Renato Corona, wala raw dapat ipangamba na madaling maisa sa publiko ang pera sa bangko ng mga ordinaryong mga depositor. Mahigpit daw kasi ang ating mga batas, kaya hindi ito basta-bastang masisilip. Nakatutok si Maki Pulido. Isa si Eva Laura sa mga nagbabantay ng impeachment trial at nang isa-isang buksan ng peso account ni Chief Justice Renato Corona na nakadeposito sa PS Bank, isa rin siya sa mga nagkaagam-agam na baka naman kahit mga ordinaryo mga bank account, mabulatlat na. Si Justice Corona nga po nabuksan nila yung account niya. How much more po, paano po sa amin na maliliit lang na depositor? Di kayang-kaya na po nilang buksan lahat ng mga account. Pero wala naman daw dapat katakutan, lalo na kung wala ka namang itinatagong perang iligal ang pinagmulan. Istrikto daw ang mga batas na nagproprotekta sa privacy ng mga bank deposit. Ang sabi raw ng Bank Secrecy Law, pwede lang buksan ang deposito kung may utos ng korte. Ganon din sa Anti-Money Laundering Act. The general rule, lahat ng mga account natin sa bangko, hindi pwedeng tignan ng kahit na sino. Except in where peso accounts are concerned by a court order or during impeachment proceedings, klaro yan. Ngayon, under the AMLA, yung Anti-Money Laundering Act, pwedeng makita or ma-examine ang mga dokumento, again, exception. Only during impeachment cases. Pero kung mga foreign deposit tulad halimbawa ng dolyar ang pag-uusapan, mas mahigpit ang batas na Foreign Currency Deposit Act. Sa ilalim ng batas na ito, kailangan pumayag muna ang may-ari ng bank deposit na buksan ito at sino man ang sumuway ay pwedeng sampahan ng kasong kriminal. Ito ang dahilan ng presidente ng PS Bank na si Pascual Garcia III kung bakit ayaw niyang ibigay sa impeachment court ang dollar account ni Corona. Wala raw kasing pahintulot ni Corona. Pero pagdating sa foreign currency deposits, isa lang ang exception, hindi nakasama impeachment. Hindi rin pwede by any tribunal, judicial or administrative. Ang exception na yan with the consent of the witness. Isa raw sa mga dahilan kung bakit istrikto ang mga batas kaugnay ng bank deposit ay para mahikayat ang mga may malalaking halaga ng pera na sa Pilipinas magdeposito sa halip na sa ibang bansa. Protection din daw ito ng mga investor o namumuhunan para di sila umalis ng Pilipinas. At protection daw ito para hindi maging target ng mga kriminal ang mga may malalaking deposito. If foreigners were to keep their money in the country, then that would also add to the foreign exchange. It's something the government can borrow and use for infrastructure programs, something the private sector can also borrow and use it for their imports abroad. Tingin lang ni dating Finance Secretary Estanislao, masyadong istrikto ang mga batas kaugnay ng bank deposit. I think we're giving too much of a value to bank secrecy. I think it is an important value, but it has to be taken in the context of the wider interest of the people. No? Kampante pa naman ng ilang mga negosyante sa takbo ng impeachment court dahil maingat naman daw ito sa pagbubukas ng mga bank deposit. I don't think that this will result in investor nervousness unless people who are nervous are worried that they themselves will be subject to an impeachment trial. Hiningan namin ng pahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas at ang Bankers Association of the Philippines ukol dito, pero ayaw raw nilang magkomento sa ngayon. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Hi mga kapuso, non-stop pa rin ang ating chikahan this Friday night. Doktora Vicky Bello at Hayden Co. Jr. May lovers quarrel nga ba na umabot sa Twitter? At Celebrity Soul Survivor ng Survivor Philippines Celebrity Double Showdown, malalaman na mamaya. Mga paghahanda sa inaabangang finale, sisilipin natin. Ang detalye niya natin ako pang chika, maya-maya lang. Susunod! Eksklusibo! Suspect na nakatakas ng tugisin sa lawa. Sumuko na rin! Bakbakang Manny Pacquiao at Timothy Bradley. Hindi pa tiyak kung matutuloy? Presyo ng mga bulaklak sa dangwa sa lungsod ng Maynila.
patuloy raw na tataas pa hanggang sa araw ng mga puso. At isang lalaking umaasang makikita ang minamahal, dinaan sa Facebook ang paghahanap. Nakita kaya niya? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.